update sa Anson kaya kidnap slay case, mga umano'y tumanggap ng ransom money. Mula sa pamilya ng steel magnate, itinanggi na may kinalaman sila sa krimen. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. 2 sa 6 na suspect sa Anson Ke case na kasalukuyang sumasailalim sa preliminary investigation sa DOJ ang umalma sa kanilang pagkakasangkot sa kaso. Giit nila hindi nila kilala ang iba pang personalidad na sinasabing kasabwat umano nila sa pagkidnap at pagpaslang sa Filipino-Chinese steel magnate. Sina Yang Hao Wa, 47 years old, at Yuan Fang Qiang, 38 years old, na pawang mga Chinese national ang itinuturong tumanggap sa ransom money mula sa pamilya ng biktima. Sa pagkukwento ng kanilang legal counsel, April 15 nang makatanggap siya ng tawag mula sa asawa ni Yuan tungkol sa pagkawala umano nito. We eventually found Mr. Yuan when we checked sa AKG na nandun pala siya. Because when we checked and we sent yung name niya, he confirmed that there is a detainee there by that name. Doon din nila nalaman na kasama nitong nakadetine sa PNP anti-kidnapping group si Yang na hinahanap din pala ng kanyang asawa. Partikular na inalmahan ng kanilang kampo ang nakasaad sa complaint sheet na sila ay at large kahit pa April 12 pa lang mula nang sila ay maaresto dahil umano sa immigration violation. The immigration charge is being involved as accessories doon naman sa kidnapping charge. There's something questionable about that. Maliban sa Anson Ke case, inuugnay din kasi sila sa money laundering kung saan kino-convert umano ng mga ito ang ransom payments sa junket operations ng isang casino sa Southern Metro Manila. Hindi nila itinanggi ang pagtatrabaho roon pero simula noong June 2024 ay hindi na umano sila konektado sa kumpanya. It would seem that the police might have the wrong guys. Ang pinaka-involvement nila may nag-decide magpapalit sa kanila and sila bilang ganun yung kanilang yung kanilang pinagkakakitaan, pumayag sila na may magpapalit through them. Wala pang sagot ang AKG o PNP sa alegasyong ito habang patuloy namang gugulong ang preliminary investigation sa kaso. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.